back sa ating channel na Isa Truck. So ngayong araw na to, update ko lang kayo doon sa kala ko joke lang nung una na per kilo na BFT, pero kahapon nga naikasa na natin to. At nag-decide sila na kunin na lang yung isang train ng X-Spider. Based na rin sa kanilang budget tsaka sa availability ng mga plants natin dito. Pero bago yon, no, naisip ko kayong impluwensyahan ulit, no, sa pag-aalaga ng honeybee, no? Kasi nung una kala ko talagang napakahirap at komplikado nitong alagaan. Pero totoo, no, yung aking knowledge talagang napaka no, superficial o mababaw pa. Pero hindi naman siya ganun kahirap. Mahirap lang sa kanya talaga yung hands-on, pero yung mga knowledge saka yung mga lecture, karamihan nasa online na. At mas maganda kung hindi lang kayo sa isang source makikinig, kundi sa karamihan, mapa-beginner, intermediate or advanced or mga expert na, kasi makalalaman nyo rin yung mga experiences ng mga beginner. Tapos dun sa mga intermediate, yung learning curve or pattern, no, kung ano yung mga pwede mong gawing next step dun sa stage na yon kung nandun ka na. Tapos yung mga expert naman, syempre dun ka matututo ng mga science behind dun sa pag-aalaga ng honeybee, no. At syempre maiko-correct rin yung mga minsan mali nating kaalaman mula nung beginner and intermediate tayo. So kaya ko gusto i-share to kasi hindi lang dahil nakapag-alaga ka ng honeybee or stingless bee, ayun na yun, no. So maraming benefits ito, hindi lang yung nakikita nyo, no. So kanina habang naghatid ako ng aking maliit na anak sa school, kung dati-rating lalakad ako, tingin ako sa baba lang or sa forward lang. Ngayon nakatingin ako sa paligid at yung tinitignan ko kung nasan yung mga puno, bulaklak na namumulaklak. Dati kala ko joke lang yon na para ka daw, pagka nag-alaga ka ng bee, para ka na rin magiging bee na pag nakakakita ka ng mga bulaklak, parang magiging masaya ka, or sabi na nung nakapanood ko, parang kikiligin ka daw pag nakakita ka ng mga bulaklak. Noong nakala ko joke lang, pero ngayon natatawa ako sa sarili ko kasi nga masaya ako pag nakakita ako ng mga flowering na halaman or puno. Kasi alam ko ayun yung isa sa mga foraging area ng mga bee na mga alaga ko. At bukod doon, nakikita ko rin na bukod dito sa mga halaman sa loob ng growing area o sa paligid ng aming bakuran ay gumaganda. Kala ko dito lang, since ang range ng foraging ng mga stingless bee tulad nito ay 500 meters, no, mula sa yung sa center ng circle, no, ng 500 meters. So 1 kilometers, no, kung pagsasamahin yung kabilang side, no, pero 500 meters, no, mula dito. So gano'n na nga. So nakikita ko na mas tumadami yung bulaklak sa paligid ng area namin. Hindi ko alam kung dahil pinapansin ko na sila ngayon, pero napansin rin ng ibang tao, no, na ayun, dumami yung bulaklak sa paligid na gumanda. At yung mga iba dati na halos hindi mo makita yung flower, nagpa-flower na, no? So hindi lang makita dito sa labas na sa loob, pero kung titingnan mo sa labas ng paligid, talagang ang dami, puro namumulaklak. Etong orchids, yung grapes nakapuputol ko lang, maniwala ba kayo, namumunga, tama, namumulaklak na uli. At soon magbubunga na. Ito yung iba yan, no? Dito nga meron rin pero sa labas ang dami. Ayan, no? Grapes yan, nagiging flower, then magiging bunga na. So napakaganda na mag-alaga talaga ng least kahit anong pollinator. Ang dami kasing option, no? Nung una, takot ako mag-alaga kasi bukod sa medyo may kamahalan yung pag-acquire nito, yung kaisipan na tumatak agad sa akin nung nanonood ako ng mga video nung una, yung tumatakas daw sila, o kaya pag nangagat, yung iba may mga allergic reaction. Totoo naman yon, pero ayun yung mga kumaga
realidad at napaka-rare naman ng mga ganung pangyayari. Pero syempre, sinasabi nila yun para makapag-ingat tayo. So tsaka itong hobby na to talagang I think isa to sa mga pinaka the best na hobby. Kung may novel na hobby bukod sa pag-aalaga ng halaman, ito yung kasama nila. Ito yung pag-aalaga ng stingless bee or honey bee, or iba pang mga pollinator like yung butterfly rin, ganyan. So kung napanood nyo na or nabasa nyo na yung, di ba, yung first humans, saan ba sila nilagay? Sa garden, di ba? Siguro hindi naman nagkataon yun na yung Diyos nagkataon lang na doon nilagay sa sa garden, di ba? So may purpose yun, kasi matututo tayong marami sa mga creature around that environment, at alam ng Panginoon na masasatisfy tayo sa mga ganong mga experiences. Talaga naman very positive. At kanina habang naglalakad ako, dahil nga patingin-tingin ako sa paligid, hindi napapansin ko ngayon yung mga halos yung mga kakilala ko dito na halos hindi ko na nakakausap, napapansin. Di nakakangitian pa rin kami at di ba, nakakapagbatian. Samantalang dati mula nung kasi mga bata pa, syempre normal yung maglaro-laro kayo, di ba? Yung mga kasama mo sa paligid sa area nyo. Pero nung mga lumaki na kayo, nag-asawa yung iba naman, nagtrabaho sa malalayo, hindi na talaga kayo makapag connect. Pero ngayon, ewan ko kung talaga blessing talaga yung honey sa akin. At naging mas positive yung thinking ko sa halos lahat ng bagay. Kasi ang daming matututunan sa talaga. Hindi ko na masasabi lahat ngayon. Pero try nyo lang at sasabihin nyo, ay oo nga, tama. So akit tayo sa taas at kukwento ko na sa inyo yung per kilo ng BFT. So yung patalastas na to talaga sinadya ko. Kasi nga gusto kong i-promote or maging impluwensya ako sa inyo. Kasi ito yung impluwensya na sa tingin ko magiging beneficial talaga sa inyo. Health, sa mental, sa physical, mental health. At ganun din sa mga halaman nila. Wait lang. Naka-zoom kasi ako ngayon. Medyo na natin ng konti. Ayan. So, yan. Patong ko muna dito para makapag-update ako sa inyo. So, ayan. Kahapon nga pumunta sila. Kala ko hindi na sila matutuloy kasi medyo busy rin sila dahil nga thesis yung pinag-uusapan. So alam niyo na kung sino yung mga nakadaan ngayon ng mga project thesis at research, talaga naman para mong talagang mahirap talaga, lalo na kung sa grupo mo hindi lahat nakipag-cooperate. But anyway, dito sa grupo na to lahat sila naman para nakipag-cooperate. So ito yung nag-decide sila na i-purchase, Ito yung egg spider, ito yung tissue cultured na Venus flytrap galing sa seeds ng spider. So pagka galing sa seeds, hindi mo na siya pwedeng tawagin as spider kasi nga galing na siya sa seeds. So pag galing sa seeds, posible na hindi talaga makuha yung mga traits na galing sa mother plant. Makukuha nung iba pero hindi lahat. So magkakaroon ng mga variation. Tulad na lang halimbawa dito sa isa pa nating mga seed grown na ito naman galing naman to sa iba't ibang mga klase ng BFT. Pero kung pansinin nyo, kung sa malayo parang pare-parehas lang. Pero lahat na nakikita nyo individual BFT dito ay magkakaedad. 4 years na sila, 3 to 4 years na sila. So mayroong ganito kaliit, 4 years old. May ganito kalaki, 4 years old. May ganitong klase ng teeth, iisa lang rin naman silang seed grown. At may mga ganitong klase ng teeth, yung mga normal lashes. At may mga red rin dyan, may mga Shenron type or Schuppentel type, at iba-iba pa, may green at
Para sabihin ko sa inyo, may parang puti tayo nakita. Kaya tinago muna natin doon. No, mamaya puntahan natin. So balik tayo dito. So ito nga, pinagdesisyon na nila na ito yung kunin nila. Ang suggestion ko talaga, sabi ko, sisikapin ko na hindi nila makuha yung lahat para naman may matira sa akin. Hindi para lamangan sila o ano. Kasi nga, ang kanilang concern ay yung weight. No, weight, yung bigat ng BFT, kasi sabi nila, sir, kahit na 1/4 ano yan, 250 grams or 1 kilo, o yung goal nga nila 1.3 kilo eh. Isa lang yung bayad. Mas advantageous sa kanila yung mas mabigat, kasi yung result daw sa, ewan ko kung sa test na gagawin, ay magbabari doon kung gaano karami yung pwedeng magawa. So hindi ako familiar doon sa test na ginagawa nila. Pero ganun yung kanyang pagkakasabi. So, sabi ko, kung weight ang concern nyo, so nag-ano kami, ito kinuha ko to kahapon. Binunot ko, sabi ko, tingnan nyo. Kaya sir, tingnan ko kung gaano kabigat yung ganyan, medyo good size na. Tapos nung kanyang, sabi niya parang walang weight, parang magaan masyado. Sabi ko nga, oo nga eh. Sabi ko, kung sinabi niya, dapat inano ko to ng fertilizer, dinalasan ko. Kaya lang sabi nila, sir, hindi rin pwede yung mataas sa mga artificial chemicals, kasi nga itetest nga nila yun sa laboratory eh. So baka magkaroon ng effect yun dun sa test na gagawin. So hindi rin po pwede sila, although mas mura siguro kung tissue culture, pure tissue culture yung kukunin nila, hindi magiging favorable sa kanila, kasi nga full of chemicals pa yun, lalo na kung kalalabas pa sa bote. Kaya sabi nila, mas okay sa amin yung mga outdoor grown or yung mga grown dito na hindi galing sa mga artificially produced na mga plants. Kasi ang hinahanap nila, yung enzyme para sa anti-cancer, yung enzyme na anti-cancer, yung effect or properties ng enzyme na yun. So, nag-meeting sila through online habang hinihintay ko sila dito. Tapos yung iba tingin-tingin, at binigyan ko nga sila ng mga free na plants. Yung isa binigyan ko ng Adelaide na malaki, yung giant type, ito. Tapos yung isa naman, sabi ko, ano bang gusto mo? Sabi ko, gusto ko yung ganito, tamlin, yung napili niya. Sabi ko, medyo rare yan ah. Sabi ko, gusto mo ba itong spatulata? Ito ang dami oh. Kamukha rin naman eh, kasi considering na beginner, para sa akin, okay rin yung spatulata. Bukod sa marami ko niyan, marami ako may bibigay sa kanya. At malalaki yun. Kung tamlin, sabi ko, binigay ko na rin yung isang tumpok doon. So mga 3 or 4 yun na medyo malalaki. Sabi ko, bigay mo. Kung may girlfriend kayo, bigay mo na bukas, sabi. So biniro ko sila. So nakapag-meeting sila right after that. Nag-decide sila na eto na bibilin. So tinawaran ko pa sila ng konti. Sabi ko, sige, ito yung bibigay ko sa inyo last price. Pero kukunin ko yung parang ganito karami na clumps. Marami ng konti dyan, dito yung nakalagay pero maliliit rin, parang ganyan. Sabi ko, kung okay lang sa inyo, babawasan ko yung price, pero kukunin ko yung isang side dito na puro maliliit. So pumayag naman sila, kasi ang kanilang gusto talaga makuha yung mga malalaki talaga. So ayun, nag-decide kami na i-close yung deal. At hindi ko na sasabihin yung presyo, kasi it can affect yung presyo ng iba dun sa market, no? Baka mas bumaba or sabihin nila mas mataas yung bigay ko, pero para sa akin mura na yon. Kasi pagka nakikita ko yung isang halaman, di ba, bilang isang propagator and hobbyist grower, alam nyo kung magkano yung magiging presyo ng plant na yan after few months, no? Na pwede mong, alam mo na, no? Propagate at hati-hati. Sabi ko, ito talaga yung pinaka last price ko dyan. So binawasan ko pa. At binawasan ko pa uli hanggat sabi ko, para lang at least makatulong pa sa kanila, kasi mga estudyante sila. At ewan ko kung may sponsor sila outside, pero sabi nila parang meron, pero hindi pa ganun ka substantial tulad dun sa mga pwedeng gawin, kasi pharmaceutical baga sa field ng pharmacy, kung magiging successful sila, maraming makikinabang dito. Ang daming mayayaman na wala na mapaglagyan ng pera, pero may sakit na cancer, na terminal na, mamamatay na. So pero kung ito maging isa sa mga very potent na gamot sa sakit na cancer, kung ano mang klase ng cancer, or kumbaga at least supplement, malaking bagay, you know. So ayun yung dahilan kung bakit sila planong bumili ng 1.3 kg ng BFT at nauwi sa isang tray, kasi nga
kung sabi ko, kung gusto nyo, pwede kayong pumunta dun sa mga laboratory kung saan ako nakakuha ng mga tissue culture plant. Kaya lang, yun nga, nasa bote pa sila at hindi pa ganito na outdoor grown. Kaya sabi nila, sir, mas okay na yung nandito kasi ilang balik na sila, last year pa yun sila. At nakita nila na matagal na rin talaga itong mga Venus flytrap na to at consistent yung ganda nila. Ibig sabihin, hindi tulad ng iba na nakita nila na dormant, tulad nito, halimbawa, nag-dormant, pero hindi kasi nila maintindihan sa ating mga grower na at matagal na sa hobby. Alam natin na yung after dormancy, papaganda yan. Pero sa kanilang concern nila, yung current na status ng halaman. No? So, wala tayong magagawa doon dahil syempre, hindi natin masisi. Ayun yung knowledge nila about doon sa plant at experience rin nila sa pagbili ng mga ilang plants na una na binili dito. So, mas madaling salita nga, ayun, naibenta natin tong ating isang tray ng X-Spider. So, ngayon, pakita ko sa inyo yung kinuha ko na isang tumpok na VFT. Ito. Mabilisan kasi yung kahapon. So, ayan. Ito yung kinuha ko na isang tumpok na VFT. So, ayan. So, I think ang binawas ko sa original price na offer ay 3K. So, I think di na sila lugi doon dahil sa konting kinuha ko na to. So, hindi ko rin naman I think hindi naman kumbaga hindi naman masama yun. Sa akin, hindi naman ako nalugi, hindi rin naman ako kumita ng sobrang laki. Sakto lang para matulungan ko sila as a student kasi dumaan din ako dyan Alam ko kung gaano kahirap yung dumadaan sa ganyang sitwasyon. Na yung pag sa thesis talaga naman. At syempre, sa panahon ngayon, mga parents nila nagbabudget rin. Kaya yan, binigay na lang natin dun sa, I think sa saktong-sakto lang. Kasi kumpara dati siguro 3 times na bumaba yung presyo na binigay ko sa kanila. No? So at least ayun, mas mababa. So ito, balik tayo dito sa mga seed grown at yung tissue cultured nga. Ito yung mga iba na na-separate ko na. Actually dati napakita ko na to sa inyo. Pero ito yung update sa kanila. Ito, kung mapapansin nyo, inaakala ko dati dito na nagmamalikmata lang ako na puti. Pero ngayon, kayo na lang mismo yung humusga. Puti ba to or green lang siya. Ayan. Kasi itabi natin siya sa para ma-differentiate natin sa Waifula. Ito yung Waifula. Ayan ang Waifula. Propagated ko na kaya ganyan na itsura pa siya na kaya. Ayan ang Waifula. Waifula yan. Propagate ko lang nung kahapon lang yata, isang araw. Ayan. Tapos ito naman yung isang BFT natin na seed grown. So, kamusta ba to? Green lang ito, no? Or puti. Tulungan nyo akong mag-identify. Pero saan nakikita ako, malapit na malapit. Kasi ito, pulsan to kaya nagpupula yung Waifula ko ngayon. Pero ito, tingnan nyo. Iba siya kasi sa green Kung green at green lang, itong pinaka green na meron tayo. Ayan, Burbank Best. Ito naman yung ating plant, di ba? Medyo mas maputi siya kaysa sa Burbank Best. Ayan, ewan ko kung nangangarap lang ako na magkaroon ng puti. Pero ano pa man, ipaparamihin ko to. At iisipan natin ang name kung anong ilalagay natin. May mga iba rin ako dito na parang puti, iba naman parang all green lang. Ito, parang Burbank Best lang. Ito medyo puti rin to, kaya lang medyo mahirap siyang paramihin kasi nga yung pagkaputi talaga. Ngayon ko lang na-realize na madali siyang alagaan kapag ka-establish na. Kapag newly propagated, ayun ang ibang usapan. So ayun yung pagkakaiba pagka medyo maputi yung Venus flytrap. So ito nga Shenron, yung Shenron na VFT. Galing rin to doon. Hindi to Shenron ito yung Shenron type na seed grown. So ang dali niyang alagaan kahit naripat siya. Halos hindi niya ininda. No, etong green, ganoon din. Pero etong mga parang puti, ito tatlo to, parang puti rin tong isa. Pero ito
iba siya kung alagaan talaga. So kung magtataka rin kayo bakit meron ako maraming ganito, ito yung sa ginagawa kong series of video ngayon na pagko-compiling ko kung paano ako mag-backup ng lahat ng plans na meron tayo ngayon. So ayun yung aking next project, na mag-backup ng lahat ng plans na meron tayo, para kung ano-ano man yung mangyari ng mga tulad ngayon, El Nino, ramdam na talaga natin El Nino. So may isang lugar na kung saan may isi-save natin, at least, no, ayun yung pagkaka-picture out ko dun sa gagawin ko. At least may mga backup tayo na plans dito. So itong mga lalagyanan, kulang na kulang pa to. So kailangan ko pa ng at least 3 times, siguro 15 pieces na ganyan, para lahat lang ng BFT pa yan, ha. Kung isasama natin pati ping, siguro hindi lang 10 kailangan ko. Medyo mahal yan, so unti-untiin lang natin. At medyo, pag iniisip ko, nalulula ako sa dami kong gagawin. Hindi pa nga ako tapos dito. Tapos dahil nga may mga bees tayo, kailangan natin mapaglagyan sila ng mas magandang lalagyanan. Kasi sayang yung effort nila na mag-harvest ng mga nectar kung hindi sila magiging safe dito sa growing area. So iniisip ko, lahat ng mga bees dito sa taas, ibababa ko na lang. Medyo nanghihinayang ako kasi yan, nag-effort na kami ni Mrs. na mag-setup nito. Medyo isang araw rin trabaho yan, or more, kasi hindi lang naman isang araw namin ginawa yung mga yan. At mas madali actually mag-harvest ng dumi ng bee, no, kung ganito yung setup, no. Kaya lang para sa ikagaganda at kabubuti ng mga bees natin, tatanggalin na natin yung growing area ng Nepenthes doon. Ibabalik natin dito at doon natin lalagay lahat ng bees. Kasi ang rules kapag nag-aalaga ka ng bees, kailangan yung lugar kung saan komportable kang halimbawa tumambay sa buong maghapon. Ibig sabihin, okay yung temperature, yung hangin, hindi na uulanan. So ayun ang gusto ng bees. So kung may mga mainit kayong lugar at sa tingin nyo hindi nyo kakayanin na tumambay, so medyo negative yon. Pero hindi ko rin masasabi sa inyo na imposible, kasi eto nga, may feral ako dito. Ibig sabihin feral, wild na tirahan ng bees. Nag-ano naman sila, nag-improve sila at naka-adapt dito sa lugar na to. So pati doon, no? Pero mas mainit talaga dito, kaya medyo alanganin ako. Ito yung pinaka-negative ako, pero okay pa rin sila, no? Talaga naman. Ito, grabe yung hive, yung pinagdaanan ng hive na to. Kasi buksan ko para makita nyo. Kasi nung dineliver sa akin to, ang dami kasing tao dito sa van. Nag-deliver, mga bata, mga binata. Siguro dahil galing sa Quezon, gusto nilang makagala ba? At siguro assistant na rin dun sa nag-deliver. So naupuan nila etong hive, tapos dineliver nila. Tumutulo-tulo pa yung honey nga. Sabi ko, iyari. Kasi pag natuluan ng honey yung mga eggs ng bees, patay na yon, mamamatay sila. So pero ito na ano pa rin, nabuhay. Siguro more than 1 queen to, kaya or 1 colony sa loob. Ayan, nakakaano na sila. Ayan, active na active yung hive nila. At mamaya mo makikita yan na talagang active pagka uminit na, kasi mag-uwian na yung mga bees. Ayan, tapos balik na naman silang foraging sa hapon. Walang tigil talaga itong mga bees na to, no? So ayan, kaya posible na makapag-alaga kayo ng bees kahit sa mga area na kung saan parang imposible. Pero maganda pa rin na susundin nyo yung mga guide dun sa mga napapanood nyo at nababasa. At ideal talaga na mag-seminar. Wala lang talagang schedule na, walang Saturday. Ang Saturday sa akin talagang rest day ko yon, na hindi ko pwedeng ibaliwalain. Kailangan gawin ko. So ayan yung aking update sa per kilo na BFT. Hindi na nga naging per kilo kasi ewan ko kung aabot ng per kilo tong isang tray na te. Wala naman akong basihan kung aabot ng 1 kilo, kasi hindi naman namin kinilo. Kasi kung ikikilo natin to, anong gagawin natin? I-uproot, lilinisan. So ano mangyayari? Kuklose lahat, may stress yan. Kung 1 kilo man yung ano mo,
yung nakilo mo ng mga plants, buti kung pagtsatsagaan pa nilang itanim yun, dahil ang plano nila di kasama yung medium So syempre mamamatay yung mga traps. Yung 1 kilo nila baka wala nang kalahating kilo. So ang naging nila, decision nila talaga, kunin na lang tong buong tray. Dadala silang sasakyan sa ibang araw, tapos sa kanila ikukunin na tong mga plants na to. Ayan. So yan. At kahapon, ang kwento ko lang yung nangyari. In-offer ko to dahil hindi sila makapag-decide, medyo tagal medyo may emergency nga kahapon. Yung mother ko na hospital, pero hindi naman malala, thanks God, at maayos na sila ngayon. So ang nangyari, sabi ko, gusto nyo ito kasi ito yung isa ng mga pinakamatatabang BFT ko, itong Black Star. Although hindi siya ganun kagandahan ngayon kasi nga kagigising lang, hindi nila maintindihan yung mga mga alam naman nila yung iba, dormancy, pero sa itsura sila nagbabase. Kahit naman sino na bibili ng ganung kalaking purchase, syempre mag-iisip talaga. So hindi nila So binunot ko yung isang ito yata yan, or ito. So binunot ko yan, pinakita ko yung rhizome. Yun, medyo mas mabigat nga. Kaya lang, ang tanong sabi ko sa kanila, ang tanong, mabubuhay nyo ba, kaya nyo ba? Kasi ito kareripat lang. Ito, mula sa umpisa na nilagay ko sila dito, nandito na sila talaga. So sabi ko, isa pang option ito, bibigyan ko kayo ng malaking discount sa mga mother plant ko dito, kasi kung kailangan yung i-wait, hindi ko naman kayo magiging competitor sa market sa ngayon, at gagamitin nyo yan sa inyong research. So bibigay ko sa inyo yung malalaki talaga. Ayan. So ang gagawin natin, pa isa-isa lahat ng malalaki kukuhaan natin. Siguro mga 9 dito or 7 na malalaki, 2 ditong malaki. Sabi ko, pati dito, ARPC, polish, wag lang talagang mamahalin. Sabi ko, eto, no, bibigyan ko kayo dito kasi yung iba dyan, nakuhaan ko na. At yung iba dyan, propagated ko na sa, division. Mas pinag-isipan talaga nila maigi. Tsaka tama lang talaga yung ginawa nila. So, sabi nila, sa GC kasi sila nag-uusap Sabi nila, sir, ito na lang, kukunin namin. Sabi ko, ganito, kung gusto nyo talaga ito kunin nyo, bigyan ko kayo ng fertilizer para mas mapalaki nyo pa. Pero sa tingin ko, hindi na nila kailangan yun kasi hindi naman nila to kailangan after 3 months. Kailangan nila to ngayon mismo, or this week or next week. Hindi nila kailangan to after a month or 2. So ibig sabihin, maikli na yung time. Kahit mag-maxi tayo ngayon or sa ibang araw, hindi na magre-reflect yun So after 3 weeks or a month or 2 pa yun magre-reflect yung ganda nila kapag nilagyan mo ng fertilizer tsaka yung taba. Tsaka hindi mo rin masasabi na kung yung maganda ngayon, maganda pa rin next month. Kasi nagbabago sila ng, di ba? Bagong rosette, maaaring mag-dormant, maaaring lumaki, maaaring lumiit. Pero ito, sa tingin ko, puro palaki to kasi bata pa tong culture na to So, ayun nga, Ayun na, final. Nag-down sila sa akin ng higit sa kalahati ng presyo na ito. Tapos, pagbalik nila, ayun, kukunin na nila. Sabi ko, picturean nyo yan para makasigurado kayo na walang mababawas yan. So, ayun, pinicturean nila. Tapos kinuha ko rin sa harapan nila yung isang tumpok dito. Sabi ko, ito lang naman kukunin ko. Ayan, tapos picturean mo para makita nyo kung may magbabago ba. So, yun. So, ayun, mas maganda yung ganun kasi para walang sisihan. Tapos, dun sa mga iba na gustong mag-alaga ng Venus flytrap, pwede na pero wag nyong asahan na magiging paano ba yan? Noise. Ako kasi pinanindigan ko yung pagiging hobbyist and grower ng carnivorous plant So hindi na ako tumatanggap ng regular na trabaho na yung talagang full time. Gusto ko freelance na lang para may marami akong time sa family ko actually, saka sa hobby na rin So
Sa tingin ko, no, ito lang seryosong usapan lang to. Any hobby or any trades or any na trabaho na gagawin nyo, no, huwag kayo umasa dun sa trabaho at kikitain nyo. Nagbibigay sa inyo nagsusustain sa inyo ay yung Diyos, no. Mapunta kayo sa abroad, mapunta kayo dito sa Pilipinas, trabaho kayo sa ibang tao, magtayo kayo ng negosyo, o umasa kayo sa yung sakto lang, no. Ito yung hobby na may pinagkukunan kayong kaunti, no. Ang aasahan nyo, hindi itong mga to, kundi yung nagsusustain sa atin, yung Panginoon. Diba? Ang daming mayayaman, ang dami pa rin utang, ang daming mahihirap, kontento naman sila sa buhay, no. So ayun lang, no. Ayun yung nakita ko na kumbaga mas hindi kayo masisira ng ulo sa pagtatrabaho. Hindi kayo laging galit sa office. Hindi kayo laging stress. No, kasi nakikita ko yun sa mga office mate ko dati na pag napasok ako, kasi freelance na ako ngayon, no, ganun sila ka-stress. Sabi ko, worth it ba yun? Yung ganung klase ng buhay na minsan hindi na tao yung treatment sa'yo pagka stress na rin yung boss mo eh. No, so hindi naman kailangan kasalanan ng kung sino yan. Kaya pinili natin yung ganung sitwasyon. So ibig sabihin lang, no, nung nagtatrabaho pa ako, before akong maging ito nga, freelance, tinatanong na ako nung mga katrabaho. Sabi niya, bakit hindi ka natatakot mawalan ng trabaho? Sabi ko, hindi naman ito yung boss ko talaga. Ang boss ko talaga yung Panginoon. No, kung mawalan akong trabaho bukas, alam ko na may kakainin pa rin kami. Kung wala kaming makain, ibig sabihin lang, gusto lang ako pagdayitin ng Panginoon. Di ba? So, ganun lang ang buhay. Kasi kung masyado mo siseryosohin, magiging galit ka or stress ka. So, para hindi ka ma-stress, just rest in Christ. Di ba? Parang etong tray, nakapatong sa table or sa styro. Yung weight ng tray ay nasaan? Nasa table, no? Wala dito sa mismong tray, nasa table, naka-rest. Ibig sabihin, lahat ng weight natin na meron tayo ngayon, stresses, problems na hindi mo alam i-solve, utang, problema, at kung ano-ano pa, no, just rest it in Christ. No, pag hindi mo kaya, ibigay mo sa Panginoon. Ibig sabihin lang, hinakalabit ka, balik ka na. No, miss ka na ng Panginoon. Naghihintay siya. Parang prodigal son, yung father niya, naghihintay lagi doon sa lugar kung saan pumunta yung anak niya para magliwali. At nung bumalik yung prodigal son, niyakap agad siya ng father niya kasi nag-aabang lang yung father niya na bumalik siya. So, yun lang yan. At salamat sa mga nanonood, no? At nag-i-inspire sa akin na gumawa ng mga video kahit na ilan lang tayo dito, pero at least kahit isa lang yung manood sa akin, basta't may nabe-benefit sa mga video na ginagawa ko, go pa rin ako. Kasi itong mga video na to hindi lang para sa akin at para sa inyo. Actually, ginawa ko rin to para dun sa mga future hobbyists, no, na makakapanood, para may learning rin sila. Hanggat hindi nadadown tong ating YouTube channel, tuloy pa rin. So yun lang, God bless. At kung may natutunan kayo, i-share nyo rin sa iba. Libre nyo nakuha, libre nyo rin i-share. Na natin pagdamot, ganun din eh. Diba? So yun lang, God bless sa inyo. Bye bye.